So ayun nga guys, pabalik na kami ng Manila. So instead na dumaan kami sa main road, dumaan kami sa Ligao papuntang Libon Road. Tapos ang labas nito is San Fernando na. Bale, bago yung bayan na bago yung Pamplona. Yung daan na to is hindi talaga siya shortcut. Talagang trip lang namin dumaan sa ganitong daan. Instead na sa main road kami, nakasabay namin mga bus at mga truck. So dito kami dumaan sa mga bayan na to. So madadaanan mo dito yung bato. At ang labas nito nga is sa San Fernando na. So naiwasan namin yung malalaking bayan na kung saan traffic din naman pag ganitong oras or hapon. Yung maganda naman dito sa daan na to, sariwa yung hangin. Kaya kahit magbagal kami dito, yung nalalangap namin na hangin is fresh air pa rin. Pero trinay namin talaga na hindi kami abutan ng gabi sa daan na to. Mas maganda pa rin na nasa main road kayo kung aabutan kayo ng gabi. Kasi in case maplatan kayo, at least may malalapit lang dyan ng mga vulcanizing shop. Or may mga ibang sasakyan na dumadaan na pwede kayo humingi ng tulong. So ayun na nga, kaka-nature trip namin, kaka-enjoy ng mga scenery. Inabutan naman kami ng gabi sa Calawag. So malapit lang kung saan kami nag-stay dati. At saka malapit na kami dun sa arko ng gateway to Bicolandia. Goodbye, Bicol. Goodbye. Goodbye, Balon. So ayun, dahil sa gabi na rin naman at napakadaming lupak pa ang dadaan, nagpahinga muna kami dito sa Tiyama Legacy. So maganda yung lugar nila guys at ang bait din ng owners. Nakausap din namin yung owners tungkol dito sa rest stop nila. So tinur din kami ng owners. So meron pala ditong chapel sa likod at sa may gilid. Meron silang parang garden. So ito yung original design ng grandparents pa nila or ng mga lola at lolo nila. So, hindi lang nila ginagalaw, ini-improve lang nila yung lugar. So ayan, ang ganda nung parang garden nila dito. Yung nag-tour pala sa amin dito ay isa sa may-ari nitong rest stop na to. So tinignan na rin namin kung gaano kaganda ang Calawag. Ayan yung view ng Calawag sa taas. So sa gilid pala niya is dagat. So habang nasa parking pala kami ng isang food establishment dito, may mga lumapit sa amin na bata at binebentahan kami ng mga produkto nila. So ayun, tapos yung isa naman na bata ay nag-request na bumomba. So guys, dito pala, ang plano talaga namin is magbubundok peninsula talaga kami. So bago kayo dumating sa Gumaka, may dadaanan kayo na daan, na diversion. Tapos dediretso kayo papunta sa Pitogo. So sa Pitogo naman, pupunta na kayo ng Agdangan. Tapos Cabag, tapos ang labas niyan is Bilao na. Kaya dito pala kami dumaan is number 1 is dahil sa gusto talaga namin ng road trip. So hindi to shortcut, pero in case na barado yung main road, kasi yung main road na dinadaanan namin pa uwi ng Bicol, may mga times yan na parado talaga. Example, may accident, isa nagiging one-way yan. Tapos meron pang under construction ng mga daan dyan. Kasi dati na-experience na namin yan na inabot kami ng 5 hours sa traffic. 5 hours na walang galawan. Kung gumagalaw man, isang metro kada 5 minutes or 10 minutes. Kaya grabe. Kaya simula nun, tinitingnan namin sa mapa kung pwede kayo mag-Bundok Peninsula. So ayun, nung nakadaan na kami sa Bundok Peninsula, dito na kami dumadaan. Although malayo siya, pero
kung makakatipid ka naman sa oras kaysa mag-aantay ka sa traffic dun sa kabilang daan, sa main road. So, yun nga lang, wag lang kayo papagabi dito. Hindi ko naman sinasabi na unsafe dito, pero kung aabutan kayo ng gabi, it is much better na nasa main road kayo. Kasi nga, mas marami yung pwedeng tumulong sa inyo doon sa main road. So, itong daan na to is para lang kung gusto nyo lang ng ibang daan, pabalik ng Maynila or papasok ng Bicol. So, yung daan dito is malinis naman, okay naman. Kukunti lang naman dito yung under construction. Tapos yung release ng tren dito is hindi ganun kalalim compared sa Gumaka. Kaya gusto namin dito dumaan talaga. Tsaka mapuno yung lugar. So, may mga parts na puro kapunuan lang yung madadaanan. Kaya yun nga, hindi ko rin siya advice na gabi kayo dito dadaan. Kasi paano kung masarang kayo dun sa gitna ng mga mapuno, so walang duman na ibang sasakyan. Paano kayo matutulungan o paano kayo makakalis? So naligaw pala kami dito kasi may sinundan kaming tok-tok. So dapat pala magra-right kami, kaso pumunta ako sa left. Ang ganda kasi ng lugar, so parang yung papunta sa left is mapuno. So sinundan ko yung tok-tok na yon. Papunta na pala kami nun sa bayanan. So ayun, bumalik lang kami. Then ayun, pinuntun namin ulit yung main road. Hanggang sa makalabas kami sa Pagbilao. So discover pala namin tong daan na to nung isang beses na nagkaroon ng traffic jam sa Atimonan. So dito kami tinuro ni Waze. Kaya tinry namin to. Ayun, okay naman yung daan dito. Kaya ever since nung nalaman namin to, dito na kami dumadaan pag may problema yung Marlic Highway. Dumaan din pala kami sa simbahan. May maganda ditong simbahan na madadaanan. Tapos, itong view pala na to is Padre Burgos National Road. So, ito yung daan bago lumabas sa Pagbilao. So, nagpahinga muna kami dito at nag-video-video bago kami lumabas sa Pagbilao at umuwi sa bahay. So, ito na yung last na video na nakuhanan ko sa road. Yung bundok pala sa malayo, possible na yun na yung M Road or yun yung old zigzag road na inaakit ng sasakyan para makarating sa Atimonan. Ito na pala tatapos ang aming video. Nakabalik naman kami ng Manila ng maayos at may nakilala pa kami ibang riders along the way. Ayun guys, salamat sa panonood. Sana makasama namin kayo sa next ride namin. Huwag niyo kalimutan mag-pray at magpasalamat bago kayo bumay at pagkatapos niyo bumay.